Matatandaan na nahuling nagtatago sa Lantawan, Basilan ang unang gunman na si Jamil Kotamora Binasing noong April 12, 2026. Si Jamil ang isa sa mga responsableng bumarel sa isang Lebanese national na si Fahid Hamdan at ang kanyang pinay na asawa na si Anura Hamdan sa kanilang internet at printing shop noong April 10, kahabaan ng Sevilla at Pilar Street sa Zamboanga City. Samantala, nag-alok ng panibagong 300,000 pesos si Mayor Olaso sa kung sino ang makapagturo sa eksaktong kinaroonan ng isa pang gunman na pumatay sa mga biktima. Ano nga ba ang update sa ngayon? Panoorin natin ang kwento. Welcome sa channel natin, Red Crimes Philippines. Sa channel na ito ay sinasalaysay natin bawat krimen na nangyayari sa loob ng Pilipinas. Mga bagong krimen na dapat mong malaman at tutukan. Mga trending crime sa social media kung saan nangyayari ang mga kahindik-hindik na pagpatay. Dito, ang ating mga sinisiwalat ay hango sa mga totoong pangyayari at hindi haka-haka lamang. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Simulan na natin ang kwento. Ngayong araw lamang, patagumpay na naaresto ng mga otoridad ang pangalawang suspect at kinilala ito na si Salman Najirun, 23 years old. Ipinaharap ito sa presko ni Mayor Olaso kung saan makikitang nakapurong pa ang suspect. Ang pagkahuli na Salman ay base na din sa salaysay sa unang suspect na nahuli na si Jamil. Nahuli si Salman sa Sitio Libi, Barangay Bulanting, Salamitan City, ang kapitolyo ng Basilan. Naaresto si Salman sa inisyatibong ginawa ng Lamitan City Police Station sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Elmer Solon. Binigyang diin ni Solon na patuloy ang isinasagawang operasyon upang matiyak na ang lahat ng sangkot sa krimen ay mananagot. Sabi ni Solon, ang pagkakaaresta na ito ay bunga ng pinaigting naming manhunt operations. Nanatili kaming nakatuon sa pagtugi sa lahat ng mga sospek at sa pagtiyak na makakamit ang hustisya. Inaasahang dadalhin ang maarestong sospek sa lungsod ng Zamboanga para sa wastong legal na proseso at karagdagang investigasyon. Kakarapin ng mga sospek na sina Jamil at Salman ang kasong double murder at robbery case. Patuloy na hinikayat ng mga otoridad ang publiko na makipagtulungan at magbigay ng anumang impormasyon na makatulong sa pagpapatuloy ng investigasyon. Samantala, ito ang shocking revelations ng mga sospek. Inamin nilang meron pa silang kasama at siya mismo ang otak sa krimeng ito. Bagamat wala pang opisyal na pahayag ang PNP sa pangalan ng mastermind, ay may kumakalat na napangalan sa social media at sa ilang sources na ang lalaking tinutukoy ni Jamil at si Salman ay ang mismong otak sa kanilang operasyon ay walang iba kundi si Hamdi Mangkabong Satar. Si Satar ay tubong taga-Basilan, ngunit kasalukuyang daw nakatira sa Falcatan, Zamboanga City. Dito ay isa daw itong negosyante kung saan meron itong car wash, boarding house at GCash Paymaya cash out business. Bukod dito, lumabas din sa impormasyon na may nauna itong kaso ng estafa kaugnay ng illegal Hajj. Ang illegal Hajj ay tumutukoy sa paglalakbay ng mga Muslim sa Mecca sa bansang Saudi Arabia nang walang tamang permiso o hindi dumaan sa opisyal na proseso ng pamahalaan doon. Na-detain din daw umano itong si Satar sa Jeddah sa lugar ng Kingdom of Saudi Arabia hanggang sa umuwi na ito sa Zamboanga City. Sa ngayon, patuloy pa na inaalam ng mga otoridad ang relasyon ni Satar sa mga biktima at kung ano ang nagtulak nito upang patayin sila. Patuloy pa ang paghahanap ng mga otoridad sa nasabing individual kaugnay sa insidente. Samantala, nananawagan naman ng mga otoridad sa publiko na makipagtulungan sa kanila kung may impormasyon ito tungkol sa kinaroonan ng sospek. Hinihikayat din ang sinumang makakita o may nalalaman na agad na report ito sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Manatiling nakatutukoy sa channel natin upang malaman nyo ang susunod na update sa kasong ito. Kung nagustuhan ninyo ang balita natin ngayon ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories. Ingat!